John 4:3-10. Sabi po rito, nilisan niya ang Judea at naparoong muli sa Galilea. At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. Sumapit si Jesus sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. At naroon ang balon ni Jacob. Si Jesus nga, nang napapagod na sa kanyang paglalakbay, ay naupong gayon sa tabi ng balon. Mag-iika-6 na nga ang oras. Dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, "Painumin mo ako." Sapagkat napasabayan ang kanyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, "Paano ngang ikaw na isang Hudyo ay humingi ng maiinom sa akin, na ako'y babaeng Samaritana, sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, "Kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, 'Painumin mo ako,' ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay." At ang title ng pag-aaralan po natin, Divine Appointments with God. Okay, pwede na po tayong maupo. Kapag sinabi bang divine appointment of God, ano po yung pumapasok sa isip po natin? Appointment mo sa Diyos, ano yung pumapasok? Ha? Ano? Una, kadalasang divine appointment, kamatayan. Di ba? Oh, may appointment ka sa Diyos. It is appointed unto a man once to die, and after that, the judgment. Okay, so kamatayan yung unang pumapasok po sa Diyos. Ito po, appointment po natin po sa Diyos po ito. So, bakit ba pinamagatan kong divine appointment of God yung ating pong pinag-aralan? Okay, at ang dami nating appointment. So, ito po isang divine appointment. Ito pong ginagawa po natin ng Sunday is a divine appointment with God. Okay? Pero hindi pa yan yung pag-aaralan po natin. May isang divine appointment po tayo sa Diyos na na-experience po ng iba at dapat ma-experience natin pong lahat. Okay? So ano po ba yung meaning po ng divine appointment with God? Divine appointment with God refers to a significant encounter, moment, or event orchestrated by God for a specific purpose, often involving life-changing meetings or seemingly coincidental circumstances. Tagalogin po natin. So isang divine appointment daw po sa Diyos ay isang napakahalaga na pagtatagpo ninyo ng Diyos, yung iyong tagapaglikha. Okay? Isang pagkakataon na itinakda ng Diyos para sa isang layunin. Na ito po ay, it involves a life-changing meeting. Magkakaroon po tayo po ng pagbabago po sa ating buhay dahil po natagpuhan po natin po ang Diyos. At katulad po sa marami, nagkaroon po ng divine appointment with God, kaya nagbago po yung kanilang buhay. Yung aking itinuro po noon, yung title ko po ay Pansinin Mo Naman ang Diyos, na isang ipinanganak sa pamilya na may takot naman sa Diyos, may pagmamahal po sa kanilang bayan, sa kanilang bahay. Ngunit dumating yung pagkakataon na influence po siya ng drugs at nalulong po siya sa drugs, yung pagmamahal, yung tamang paghubog niya sa kanya ng kanilang pamilya po ay nawala. At siya po ay nakulong at doon sa kulungan nagkaroon siya ng divine encounter or appointment with God. At nagbago po yung kanyang buhay kasi nakilala niya ang Panginoon, the Lord of Lords and the King of Kings. Ano nga ba talaga ang nangyari dito sa ating text na ating pong binasa? Ano ba talaga nangyari? Sa pag-aralan natin, yung una, nagkaroon po ng divine appointment for the Samaritan woman to meet Jesus. Nakilala niya ang Panginoong Jesucristo. Dahil po doon sa text po natin, John 4:5-7, sabi po rito, sumapit nga siya. Siya ay ang Panginoon.
sa isang bayan na Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose ng kanyang anak. At naroon ang balon ni Jacob. Si Jesus nga, nang napagod na sa kanyang paglalakbay, ay naupong gayon sa tabi ng balon. Mag-iikanim na nga ng oras. Kaya putulin ko muna po dyan. So papansinin po natin na ang Panginoong Jesucristo ay nagtra-travel po sila from Jerusalem, papunta po sila ng Judea, at ito po kanilang pagta-travel ay paglalakad. Wala pa pong mga vehicles, wala pa pong mga kotse, naglalakad po sila. Gayon po kasipag ang Panginoong Hesus sa pangangaral. Wala siyang iginugol sa tanan ng kanyang buhay na sinayang na oras, kundi siya po ay mangaral, magpagaling. Sabi po ng salita po ng Diyos, "The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach the gospel to the poor, to heal the brokenhearted, to set free those who are oppressed." Yun po yung ginawa ng Panginoon. Amen? Naglalakad, napakasipag po ng Panginoon. Na bakit siya napakasipag? Kasi mahal na mahal niya po yung mga tao. Gusto mo maging masipag sa gawain ng Diyos? Una, mahalin mo yung Diyos, mahalin mo yung kaluluwa. Yan po ang Panginoong Jesucristo. Okay? So napagod po, bilang tao po ay napagod ang Panginoon. Okay? Sabi niya, at sabi po dyan, mag-iikanim na nga ang oras. So sa Israel, hindi po yan alas 6. O hindi po yan 6 p.m. or 6 a.m. Kasi dinivide po nila yung kanilang oras. Kapag sinabi mong fourth watch of the night, ito ay between 3 a.m. to 6 a.m. Umpisa sa kanila yung oras ng 6 p.m. every 3 hours. So yung mag-iikanim na oras ay tanghaling tapat. Tanghaling tapat, yung mag-iikanim na nga ang oras. Alas 12 po yan. Ngayon sa alas 12, sa time na po yon, dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig. Sa kanya ay sinabi ni Jesus, "Painumin mo ako." Okay? So ano bang nangyari po rito? Nagkaroon po ng significant encounter, significant moment, event orchestrated by God for the Samaritan woman to meet Jesus. Naniniwala po ako na hindi po coincidence yung pag-meet po nila. Alam ng Panginoong Jesucristo na at that very time ay pag-iigib po yung Samaritan woman. At yung oras po na yon, tanghali, ay hindi po ito oras ng pag-iigib. Dahil sa Middle East, ito po ay time na napakainit po ng panahon. Nakuha ninyo? Siguro, para makaiwas yung Samaritan woman, di naman sinasabi sa Biblia. Baka may iniiwasan siya, kaya nag-igib siya po ng alas 12 ng tanghali. Pero ang pinakamalinaw po doon, magmimit po sila ng ating Panginoong Jesucristo ng tanghaling tapat. And this is the time, this is the moment orchestrated by God for the Samaritan woman to meet Jesus Christ, to meet the King of Kings, to meet the Lord of Lords, to meet her Creator, to meet the one who loves us so much. Napaka-importante po na ito yung pinakamasarap na mangyari po sa ating pong buhay. At ito yung pinakamasarap na ina-experience ko, yung na-meet ko po yung aking kaisa-isang Diyos. Amen? Andiyan pa po ba tayo? Na-experience na po ba yon? Na isang pinakamasarap na nangyari sa iyong buhay ay hindi yung na-meet mo yung asawa mo. Hindi na-meet mo yung kaibigan mo, kundi na-meet mo si Jesus Christ. At pinuspos ka ng Holy Spirit. Hindi ba ang sarap ng pakiramdam po natin kapag napupuspos tayo ng Holy Spirit? Hindi naman dati sa lugar kaya napupuspos po tayo ng Holy Spirit eh. Dati nga nasa garahe lang po tayo, napupuspos pa rin po tayo po ng Holy Spirit. Di ba? Nandun tayo sa garahe noon, tapos nalipat po tayo sa Burgos, napupuspos tayo rin po tayo ng Holy Spirit.
nararamdaman po natin po ang Diyos. Ngayon nga, nararamdaman ko ang Diyos. Nararamdaman nyo ba ang Panginoon? Amen. Ang sarap ng pakiramdam. Okay, so, sabi po rito, hindi ito oras para sumalok ng tubig ang tao dahil mainit. Okay, sinabi ko na po ito. Yun po yung quad. Kaya lang, nag-meet po sila ng ating Panginoon doon po sa ika-6 na oras na ito'y tanghaling tapat at ito po ay may layunin. Ano po ba yung layunin? Okay? Anong nangyari? Pangalawa, nagkaroon ng divine appointment for the Samaritan woman to speak with Jesus alone because the disciples were not around. Okay? John 4:7-8, dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigid ng tubig. Sa kanya ay sinabi ni Jesus, painumin mo ako, sapagkat napasabayan ang kanyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. Talagang orchestrated by God, kasi wala yung kanyang mga alagad. Nung umigib po yung Samaritan woman, magkaroon po siya ng heart-to-heart talk with our Lord Jesus Christ. Kasi kapag nandun po yung mga alagad, hindi nakikipag-uusap yung mga Samaritano sa mga Hudyo, magiging istorbo lamang. At kapag sinabing heart-to-heart talk, kailangan sila lang dalawa yung mag-uusap. Amen? So, gaya rin po sa atin, dapat magkaroon po tayo po ng divine appointment na gaya po ng Samaritan woman. Magkaroon tayo ng heart-to-heart talk na walang ibang nakakarinig. Magkaroon tayo ng heart-to-heart talk with God. Pangalawang nangyari, para magkaroon sila ng heart-to-heart talk with God, dahil hindi nag-uusap ang Samaritans and the Jews, inalis ng Panginoon yung harang na nagdi-divide po sa kanila. Sabi po sa John 4:9, sinabi sa kanya ng babaeng Samaritana, paano nga ikaw na isang Hudyo ay humihingi ng maiinom sa akin na ako'y babaeng Samaritana, sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. So may wall between the Jews and the Gentile, at ang unang ginawa ng Panginoong Jesucristo ay inalis yung wall po na yon para magkaroon po sila ng heart-to-heart talk, magkaroon po sila ng tamang ugnayan. At gayon din naman po sa atin. Unang-unang inalis po ng Diyos. Ano pang sabi po ng salita ng Diyos? While we were yet sinners, Christ died for us. Inalis ng Diyos yung namamagitan sa tao at sa Diyos, yung kasalanan. Andiyan pa po ba tayo? Ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng isang nakalaan na oras para katagpuhin ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Pagbabasa ng kanyang mga salita, kailangan ay magkaroon din tayo ng heart-to-heart talk with Jesus sa isang separated place at quiet time. Unless we have this heart-to-heart talk with God, we will never experience God. We will never enjoy Christianity. We will never enjoy the presence of God. Isang heart-to-heart talk with God sa pamamagitan po ng panalangin. Bakit ba kami nakakatayo? Bakit ba sa maraming pagsubok, nakatayo pa rin kami? Tao rin naman kami. Bakit ba sa maraming temptations, nalalampasan yung temptations, na-overcome yung flesh? Dahil madalas po ang heart-to-heart talk with God sa pamamagitan po ng panalangin. Kapag nanalangin po tayo, kinakausap po natin po ang Diyos. Kapag tayo po ay nagbabasa po ng Biblia, kinakausap naman po tayo po ng Diyos. At kapag nananalangin po tayo, make sure, siguraduhin lang natin na walang harang sa pagitan po natin po sa Diyos, dahil kahit manalangin po tayo, o kahit magbasa po tayo po ng salita po ng Diyos, yung panalangin natin sa Diyos kapag may harang, hindi po yun makaka-aabot sa Diyos. At kapag tayo naman ay nagbasa ng salita ng Diyos, at kapag may harang, hindi rin naman natin maunawahan ang salita po ng Diyos.
At kapag tayo'y nakinig ng salita ng Diyos, tulad sa mga pangangaral, kapag may harang, hindi natin maunawahan ang kalooban ng Diyos. Kahit na ilang taon pa, kapag may harang, we will never understand the will of God. If there is a wall between God, between us and God, ano po yung wall? Ano? Binanggit ko na kanina, kasalanan. We will never understand God. We will never experience God. We will never feel with the Spirit of God kapag may wall po sa atin between God. Amen? Naunawaan po natin. Kaya ang unang ginawa ng Panginoong Jesucristo, nung magkaroon po sila ng heart-to-heart talk, inalis na yung wall na nagdi-divide po sa kanila. Sabi ng Isaiah 59:1 and 2, narito ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig, na di makarinig, kundi pinagpaghiwalay ng iyong mga kasamaan kayo at ang iyong Diyos at ang iyong mga kasalanan. Siya kubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Make sure na yung kasalanan ay wala sa atin. Humingi tayo ng kapatawaran po sa Diyos. At kapag humingi po tayo ng kapatawaran sa Diyos, make sure that you are forgiven. Kasi hindi lahat ng humingi ng kapatawaran sa Diyos sa Biblia ay napatawad. Si King Saul, humingi ng kapatawaran sa Diyos, ngunit ginagawa pa rin niya yung mga bagay na ayon sa kanyang nais. Pagmataas si King Saul, kaya hindi siya pinatawad ng Diyos. Si Judas, pagkatapos niya ipagkanulo si Jesus Christ, na konsensya siya. At umiyak si Judas at humingi siya ng kapatawaran, ngunit gumawa pa siya ng panibagong kasalanan. Pinatay niya yung kanyang sarili, binigti niya yung kanyang sarili. Amen? Ano ba yung talagang you will feel that you have really asked forgiveness from God and you are really forgiven? Ano po ba yung mga example po sa Biblia? Si Zacchaeus. Una, si David. Si Zacchaeus, isang tax collector. Mandaraya. Pagdating sa pera, talagang sakim po si Zacchaeus. Kasi nagtatrabaho sa panahon po natin, BIR po si Zacchaeus. Pero sabi niya, nagsisisi ako sa inyong mga kasalanan, sa aking mga kasalanan. At kung may nadaya ako Panginoon, ibabalik ko po sa kanila na makaapat na beses. Nagkaroon po ng amendment sa kanyang mga nagawang kasalanan. Si David, nagsisi po si David. Nagkasala po siya kay Bathsheba. Siya po ay umupo, naglagay po siya ng abo. At siya po ay humingi ng kapatawaran po sa Diyos. Kaya na-compose po niya ang Psalms 55. Create in me a clean heart, of God, and renew not the spirit within me. Huwag mong alisin yung espiritu mo sa akin. Okay? Yun po yun. So ano pa? Number 3 is divine appointment to offer the Samaritan woman a better life here on earth and to quench her spiritual thirst. Divine appointment na ibigay sa Samaritan woman, i-offer sa Samaritan woman ang higit na mas magandang buhay kaysa sa buhay na ito. Na ito po ay mapapawi ang pagkauhaw niya sa espiritual. May 4 na basic needs po ang tao. Okay, ano po ba yung 4 basic needs of man? Food, shelter, light, and water. Okay? Pero may isang bagay na higit na kailangan ng tao, higit pa sa magkaroon ng 4 basic needs para maging kompleto po yung tao. Ano po ba yung kadalasan na nararamdaman po ng tao? Bakit ganon? Mga mayayaman na po sila baga may hinahanap na pa po sila. So basahin natin itong ino-offer po ng Panginoong Jesucristo sa Samaritan woman. Sa John 4 verse 10, sabi po rito, sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa inyo ay nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya
at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Okay? Maulawain natin yan mamaya. Sinabi pa rin ng Panginoon sa John 4:13-14, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Datapwat ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya ay aking ibibigay, bibigay ng Panginoon, ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Ano po ba ang tubig po na ito? So understood na hindi po tubig po na ito na literal, na nandun po yung sa 4 basic needs. Napagod ang Panginoong Hesus, uminom siya ng tubig. Humingi siya sa babae ng tubig para pagtanggal ng uhaw ng ating Panginoon dahil napagod po siya. Ngunit dahil napagod siya bilang tao, bilang Diyos naman ay nag-offer siya ng isang tubig na buhay. Okay? Ito po yung tubig na buhay na hindi na daw po mauuhaw magpakailanman po yung babae. Ano kaya ito? Kasi po yung babae na Samaritan woman, bawat araw ay pumupunta doon sa balon po ni Jacob para umigib po ng tubig. Nakakapagod yon. Di po ba? Pero itong tubig na ito ay papawi sa kanyang espiritual na pagkauhaw. Ano po ba yung espiritual na pagkauhaw? Ano po ba yung spiritual thirst? What is the spiritual thirst? Sa wikang English. Number 1, spiritual thirst refers to a deep yearning for something beyond the material world. A longing for meaning, purpose, and connection to something larger than ourselves. It can manifest as a desire for understanding, peace, fulfillment, or relationship with a higher power. Ano pa meaning? Okay? Something, spiritual thirst is feeling of emptiness or dissatisfaction that prompts individual to seek something beyond their immediate experiences. This thirst can be driven by a desire for meaning and purpose in life, a search for answers to existential questions, or a longing for a deeper sense of connection and belonging. Tagalogin po natin o ilagay po natin sa mas summarized na definition ng spiritual thirst. Bakit ba tila baga nung wala ka pa sa Panginoon, may hinahanap ka, parati kang malungkot, wala kang kapayapaan? Ito yung hinahanap ng maging mga hari, mga prinsesa. Kaya sila nakakaroon ng maraming asawa, maraming babae. Amen? Kasi nga, wala sila sa Panginoon. Nakakaroon sila ng spiritual thirst na hindi nila alam ang Diyos pala ang kanilang kailangan. So hinahanap kadalasan po ng tao dito po sa panlaman o dito po sa material world. Hindi nila alam yung kanilang hinahanap. Balik po tayo po sa ating pong text. Paano alam ng Panginoon Hesukristo ang pagkauhaw ng babaeng Samaritana sa Espiritu? Paano niya alam? Dahil hinahanap ng babaeng Samaritana ang kanyang kasiyahan, kakontentuhan, kapayapaan, seguridad, sa pamamagitan ng pakikipagrelasyon sa iba't ibang lalaki na hindi naman niya asawa. John 14:15-18. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, sabi niya kay Jesus, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw, na pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at marito ka. Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa, sapagkat nakaroon ka ng 5 asawa at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito, sinabi mo ang katotohanan. Amen? So nagkaroon na po siya ng 5 asawa na hindi na po pala niya asawa. So in the eyes of God, kung mayroon kang kasama na hindi mo pala si asawa, ibig sabihin, ang paningin ng Diyos ay hindi mo siya asawa. Kasi kapag asawa, ibinibigay mo yung pangalan
mo sa Kanya. Kaya napaka-importante po sa atin. Let us amend or let us make our relationship to God right. Gawin nating tama. So ulitin ko, yung babae may 5 asawa. Ang tingin ng Panginoon, hindi asawa, kundi kasama. Sabi niya, tawagin mo. Tawagin mo siya. Sabi ng babae, sabi nga nung babae, hindi ko siya asawa eh. Kasi kalibin ko lamang siya. Sabi ng Panginoon, tama ang sinabi mo. Amen? Tulad sa babaeng Samaritana, kailangan ng lahat ng tao ay ang divine appointment sa ating Panginoong Hesukristo. Lahat. Hindi lang ang babaeng Samaritana. Lahat tayo. Hindi lang tayo. Lahat ng tao ay kailangan magkaroon ng divine appointment. Kasi ito lamang ang pagkakataon na magkaroon ng tamang kasiyahan. Tunay na kasiyahan. Kagalakan ng puso. Kasi sabi ng salita po ng Diyos, for the fruit of the Holy Spirit is love, joy. Yung kagalakan sa puso, hindi po yung nanggagaling po sa isang circumstansya. Yung happiness, ang pagkakaiba po ng happiness sa joy, yung happiness, siyempre spelling. Pero ang pagkakaiba ng happiness po sa joy, ayon sa Biblia, happiness, kaya nga, happenings. Happiness is based on happenings. May nangyari na ikalulugod mo, that's why you are happy. Pero sa joy, it is the fruit of the Holy Spirit. It comes from God. Kapag puspos ka ng Holy Spirit, pupuspusin ka ng Diyos ng kagalakan, pupuspusin ka ng Diyos ng kapayapaan, kasi ito yung bunga ng Holy Spirit. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, humility, self-control. Kahit na may problema ka, if you are filled with the Holy Spirit, you have still peace in your mind. Kasi alam mo na magbigay ng iyong problema sa Diyos. Ang akala kasi ng maraming tao ay pera ang kasagutan ng lahat ng kanilang problema. Pero hindi ito ang sinabi ni Haring Solomon. Pinakamayaman sa lahat ng tao. The richest man ever lived on earth, na yung mga ginto ay ordinary stones. Ano bang sinabi po ni Haring Solomon? Ecclesiastes 1:2-3, walang kabuluhan. Ang mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Anong pakinabang mayroon ng tao sa lahat ng kanyang gawa, na kanyang ginagawa sa ilalim ng araw? Wala daw kabuluhan. Walang kabuluhan ang kanyang kayamanan. At sa huling parte ng kanyang buhay, bago siya mamatay, pinakahuling chapter ng Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14. Sabi niya, of making many books there is no end. But this is the conclusion of the whole matter. Fear God and serve Him. Fear God and serve Him, and you will be with God forever and ever. Amen? Conclusion, ang divine appointment ay ang paglalaan ng oras para katakbuhin ang Diyos sa isang tahimik na lugar sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa o pakikinig ng kanyang mga salita. Ito din ay paglalaan ng oras tuwing araw ng linggo para paglingkuran, sambahin at pasalamatan siya. Magkaroon tayo ng divine appointment sa Diyos dahil siya lamang ang makakapawi ng pagkauhaw sa espiritual. Lamang ang makapagbibigay ng tunay na kagalakan, kakontentuhan, kapayapaan. Paniwalaan natin ito at makakaroon tayo ng buhay at buhay na kasiyasiya.